What's up, Mami? And me. Ngayong araw, samahan nyo kami ni Bella sa aming A Day in My Life dito sa probinsya. Tuwing umaga, sabay kami nagigising ni Bella. Kapag nauna ako nagising at wala ako sa tabi niya, pagkagising niya, umiiyak yan. Kaya naman kahit gising na ako, hinihintay ko pa yan bago ako bumangon para sabay kaming babangon. Pagkabangon namin dalawa, mag-iinit ako ng tubig. Tapos magtitimpla ako ng gatas niya, sasabayan ko na rin magkape. Kahit mainit po yung panahon, nagkakape po ako. Nasanay na po kasi ako magkape. Pagkatapos pinunasan ko yung lamesa at hinurungan ko na yung pinagkapehan namin. Pumunta naman ako sa manukan. Pinainom ko sila ng tubig. Ito na lang pala yung pagkain nila. Pagkatapos ko silang pakainin, bumalik na ako sa kusina. Naalala ko naliligo pala yung anak ko kaya kukunin ko na yung tuwalya. Natapos na siya maligo kaya kinuha ko na siya sa CR. Maaga ko po siya pinapaliguan kasi sobrang init. Tinanggal ko nga muna yung cover ng motor ko kasi mamaya ihahatid ko si Bella dun sa tita niya. Iiwanan ko muna siya doon kasi marami akong gagawin. Natawa ako nang makita ko to. Sumasayaw pala siya habang nagbibideo ako. Ayaw niya magpasuklay mga kamami Emmy kaya hinahayaan ko na lang siya. Naayos ko nga itong mga damitan niya. Yung mga tiniklop ko nilalagay ko na sa Durabox niya. Gusto ko laging maayos yung mga damitan niya. Kapag siya ang kumuha ng mga damit, sigurado hindi maayos. Papabaunan ko pala siya ng mga damit kapag pumunta siya sa tita niya. Para kapag nagpawis siya, meron siyang bihisan. Kinuha ko na rin yung mga damit ko. Aayusin ko sa aparador ko. Inayos ko muna tong mga hanger. Dito naman tayo sa may kwarto. Aayusin ko yung mga damit ko. Ilalagay ko yung mga tinupi kong damit. Pagkatapos ko ayusin yung mga tinupi kong damit sa aparador ko, kinusudan ko naman si Bella ng buhok. Sa init ng panahon, kailangan nakapusod ang buhok. Tuyo naman na yung buhok niya, kaya tinalian ko na. Pagkatapos, nagwalis muna ako dito sa kwarto namin. Diniretso ko ng daspanin yung mga dumi. Isinunod ko naman dito sa sala. Winalis ko rin hanggang ilalim ng upuan. Dinamay ko na din pati yung ilalim ng lamesa. Winalis ko na din pati sa likod ng pintuan. Pagkatapos ko naglinis, hinatid ko na nga si Bella. Fast forward, nakarating na kami dito at nagkita na sila ng kaibigan niya. Nagduduyan nga silang dalawa dito. Parang sobrang tagal nilang hindi nagkita. Hindi kumpleto ang araw ni Bella kung hindi sila magkikita. Bye-bye, Bella! Bye-bye! Pagka-uwi ko, nagsayang ako kaagad dahil malapit na naman ng magtanghalian. Sabay ko na ngang niluto yung para sa aso at para sa amin. Nilinis ko na nga to dahil mag-iihaw ako ng isda. Ulam namin pananghalian. Naluto na nga yung inihaw na tilapia. Bago kami kumain, hinanda ko muna yung pagkain ng mga aso. Kasi bagong saing lang, kaya mainit-init. Sakto mamaya pagkatapos ko kumain, lumamig na. Kain po tayo. O siya, bye-bye. Bye-bye.